Matapos ang mahigit isang taon kampanya Let Danilo Stay in Canada, kinansela ang deportation order laban kay migrante chairperson Danilo De Leon. Ang detalye sa report ni Paula Saraza. Pakaramdam ko parang, alam mo parang yung tuhod mo manginginig, na malalamig ka, na parang parang maiiyak ako sa harapan niya sa tuwa. Tapos yan, sabi niya, congratulations, you can now apply for PR. Tila nabunutan ng tinik si Danilo De Leon nang matanggap ang desisyon ng Canada Border Services Agency tungkol sa nakatakdasan ng deportasyon. Nitong Agosto nang muli siyang ipinatawag ng CBSA para personal na iparating, ipinapawalang bisa na ang inilabas na deportation order laban sa kababayan matapos aprobahan ang ipinasang pre-removal risk assessment. Ibig sabihin, maaari na siyang mag-apply ng permanent residency. Ang araw na yun, few minutes after, yung mga tawag sa akin, yung bumabati, yun, nakakatuwa. Very, very overwhelming na hindi mo maano yung pakaramdaman, parang nanalo ng loto. Parang ganun. Naunang ibinalita sa Omni News ang nakaambang deportasyon ng migrante chairperson noong August 29, 2022 bago ito pansamantalang ipinatigil. 2017 nang mawala ng status si De Leon dahil sa mga pagbabago ng pulisiya sa immigration. Sa mahigit isang taong Let Danilo Stay in Canada campaign, nagkaroon ng mga petisyon at 2 beses na pagharap sa federal court. Naging boses si De Leon sa mahigit kalahating milyong mga undocumented workers. Bagay na patuloy daw niyang ipaglalaban kahit patapos na ang pangamba sa sariling status. Dahil naging undocumented ako, nakita ko yung struggle. Gusto ko yung mga undocumented is magkaroon ng status dahil hindi madali ipinagdadaanan ng isang undocumented. Malaki ang pasasalamat niya sa komunidad na sumama sa kanilang pakikibaka. Pero hindi pa raw dito nagtatapos ang panawagang regularisasyon ng Migrante Canada at Status for All ng Migrants' Rights Network. Sa Migrante Canada is meron kaming regularization na panawagan, no? Regularization na para bigyan ng opportunity o pagkakataon yung mga undocumented na makabalik at mabigyan ng status. At yung aking advocacy na rights and welfare ng migrants. Mensahe niya sa mga kababayang nawalan ng status sa Canada. Ang kampanya ay hindi lalakas kung hindi sila labas at isa-share ang istorya nila. Hindi mo kakayaning lumaban mag-isa lang para sa iyong status. Kailangan mo ng organization na mag-oorganisa, tutulong sa iyo, at on the legal side yung abogado na titingin. Umaasa naman si De Leon na masimula na rin ang pagproseso ng aplikasyon para sa PR nang makasama na ang mga anak na naiwan sa Pilipinas. Paula Saraza, Omni News, Toronto.